The room 424. Ramdam ko ang takot at kaba sa unang pagsisimula ng klase. Heto ako at nakaupo sa loob ng room 424 habang naghihintay ng mga kasama. Tahimik, napakatahimik ng buong paligid. Taon-taon akong nakakaramdam ng ganitong klase ng takot. Isang takot na kailanman ay hindi na yata mawawala sa aking sistema. Unti-unti ay nagdadatingan ang mga taong aking mga kasama, ang mga mag-aaral sa loob ng silid na ito. Wala ni isa sa kanila ang nagtapon ng tingin sa akin o nag-aksaya man lang ng kaunting segundo upang pansinin ako. Hindi ko mawari kung bakit kailangan iwasan nila ako. Ganoon ba talaga ako kasama sa kanilang paningin? Simula pa noong mga nakalipas na taon, ay ganito na ang trato nila sa akin. Bakit ba hindi nila ako matanggap? Bakit ba kailangan nila akong iwasan? Wala naman akong ginagawa sa kanila at hindi naman ako kasing sama ng inaakala nila. Isang beses sa aking buhay ay nangarap akong magkaroon muli ng isang kaibigan, ngunit hindi ako nagtagumpay. Lahat ng aking takot ay napalitan ng pagkasabik magmula nang pumasok siya sa loob ng aming silid. Nakatingin ako sa isang bakanting upuan sa may bandang likuran malapit sa bintana. Kakaiba ang aking pakiramdam. Nag-angat ako ng tingin. Nakaharap siya sa direksyon ko. Sa unang pagkakataon ay naramdaman ko ang kagalakang ito. Ito ang unang beses na may naglakas loob na magtapon ng pansin sa akin. Ngunit nang makaramdam siya na may nakatingin na rin sa kanya, ay nag-iwas agad siya ng tingin. May kung anong maliit na bagay ang nakasabit sa kanyang ID lace na nakaagaw ng aking atensyon. Napangiti ako na makita iyon. Isa iyong globo na kumikinang. Good morning everyone. Welcome to grade 8. Maalalahanin. I am Miss Vega. Paunang bati niya sa lahat. Ako ang magiging advisor ninyo para sa taong ito. You can call me Miss Sabrina Vega. That's my full name. I hope you'll all enjoy here the same way I enjoyed my stay when I was your age. Napakaganda ng ngiti niya sa lahat. Lingid kasi sa kalaman ninyo, dito sa Santa Olivia, ako lumaki at nagkaisip. Gaya ninyo, ay naging estudyante rin ako dito. Kaya heto at nagbabalik ako. Hindi na bilang isang estudyante, ngunit bilang isang ganap na guro. Sumulyap siya sa kinauupuan ko. Baka sa pagkasabik sa tono ng kanyang pananalita, ramdam ko ang saya ngunit nahaluan ito ng pagkaalinlangan. Hindi ito ang unang beses na nakita ko siya dito sa Santa Olivia. Dahil gaya nga ng naunang sinabi niya, dati na siyang mag-aaral dito. Taon-taon ay nakikita ko rin siyang bumibisita sa mga dati niyang guro. Kung minsan naman ay nakikita ko siyang nakaupo sa swing at nagpapalipas lang ng oras. Ang hindi ko lang alam ay kung pamilyar pa rin ba ako sa kanya. Sa pagkakataong ito, nang makita ko siyang pumasok sa room 424 ng aming silid, alam ko na agad na bagong guro siya rito. Kakaiba ang aura ni Sabrina. Hindi siya katulad ng ibang guro na pumapasok at lumalabas sa silid na ito. Hindi siya basta-bastang guro lamang. Lumipas ang mga araw at napakarami na niyang naituro at ipinagawa sa lahat. Nahuhuli ko siyang sumusulyap sa aking kinauupuan na tila ba nag-aalangan kung ako ay kanyang lalapitan. Napapangiti pa ako tuwing ginagawa niya iyon, subalit mabilis din siyang umiiwas. Sana hindi siya kagaya ng ibang tao na nakakapanakit ng aking damdamin. Hindi man niya ako lapitan o kausapin ng pusa, katulad ng ginagawa niya sa iba. Alam ko sa puso ko na tanggapin niya ako dito. Ilang araw ko na siyang sinusundan at pinagmamasdan. Madalas siyang nakangiti. Tama nga ako, naiiba siya. Pinapakisamahan niya ang lahat, kaya magaan ang loob ko sa kanya. Madali siyang lapitan at mabait din sa mga nakakasalamuhan niya. Isa nga lang ang kinakatakutan kong gawin para sa kanya. I'm afraid to open up to her. Natakot ako sa maaari niyang masabi. Takot ako sa rejection na kagaya ng ginagawa sa akin ng mga guro at ng ibang estudyante dito sa Santa Olivia. Isang araw nasa gymnasium ng paaralan ang lahat ng mag-aaral para manood ng programang inihanda ng Student Council. Pinili kong hindi makihalubilo sa kanila. Mula sa malayo ay natanaw ko siyang nakatingin sa kinatatayuan ko. Nakakatakot ang kanyang tingin na para bang nagtatanong ng bakit ka nariyan. Sa unang pagkakataon ay ako ang nag-iwas ng tingin.
Hindi ko matagalan ang tingin niyang iyon. Dahan-dahan ay naramdaman kong lumapit siya at saka ngumiti. Adrian, pabulong niyang banggit sa aking pangalan. Napatanga ako dahil ito ang unang beses na may tumawag sa akin. Iniwan ba niya ang ibang mga kasama niya para sa akin? Gusto kong umiyak pero mas nangibabaw ang kagustuhan kong yakapin siya. Nag-aalinlangan pa ako sa maaari niyang maramdaman. So I remained silent as I looked back at her. Ngumiti siya kaya napansin kong may namumuong luha sa kanyang mga mata. Nararamdaman rin kaya niya ang nararamdaman ko. Masaya ako para sa tagumpay niya. Natupad na niya ang isa sa kanyang mga pangarap, ang maging isang ganap na guro. Miss Vega, mahinang sambit ko ng kanyang pangalan. Ilang beses ko nang nakita si Sabrina na nakatulala. Minsan ay nakikita ko siyang nagsasalita kahit na wala naman siyang kausap. Nagkaroon tuloy ako ng kaunting lakas ng loob na baka sakali ay kaya ko na siyang kausapin. Sa tagal kasi ng panahon na sinasamahan at sinusundan ko siya, ay hindi ako nagkakaroon ng pagkakataon na makausap siya. Hindi sa iniiwasan niya ako, marahil ay ayaw lang niya na pag-isipan ng masama ng ibang taong makakakita sa kanya. Isang pamilyar na araw ay naabutan ko siyang malungkot na nakaupo sa playground katapat ng Santa Olivia. Malalim ang kanyang iniisip. Dahan-dahan niyang inuuga ang swing na kanyang inuupuan. Katulad rin ito ng mga nagdaang taon. Nakita ko siyang nakaupo rito na tila ba may hinihintay at kinakausap. Naupo rin ako sa katabing swing. Nang mapansin niya itong gumalaw ay lalong bumakas ang lungkot sa kanyang mga mata. Ito na yata ang matagal ko nang hinihintay na pagkakataon. Ito na ang pagkakataon para makausap ko siya. Ikaw ba yan? Anong ginagawa mo? Bakit ka nandito? Mahinang tanong niya. Hindi ko mawari ang isasagot sa kanya, kaya nanatili akong tahimik sa kanyang tabi. Tinitigan ko ang kanyang mapupungay na mga mata, napaiyak na anumang sandali. Pasensya ka na kung natatakot ako, kaya natagalan bago ako nakabalik. Napansin ko ang mga luhang hindi na niya napigilang umagos mula sa kanyang mga mata. Gusto ko siyang lapitan, gusto ko siyang yakapin, ngunit mas minarapat kong hayaan siya sa pag-iyak. Adrian, humihikbi siya bago nakapagsalita. Napatawad mo na ba ako? Heto na ako ngayon, no? Tinupad ko na ang pangako ko. Bumalik na ako. Hindi mo na kailangan gawin ang mga ginagawa mo para sa akin. Please, huwag mo na akong sundan. Masyado na kasi ako nagigilty eh. Tuloy-tuloy lang ang kanyang pagtangis habang nakatungo sa lupa at marahang itinuluyan ang sarili. Alam kong mabigat ang kanyang loob. Matagal akong nananabik na makita siyang muli. Inasam ko na makasama siya ng mas matagal, pero hindi sa ganitong pagkakataon. Hindi ko inaasahan na sa ganitong paraan ko siya makakasama muli. Kung pwede ko lang ibalik ang panahon, Adrian, hindi ko nahayaan na maulit pa ang nangyari noon. Ikaw lang ang mayroon ako. Sana hindi ka nagalit sa akin. Sana mapatawad mo na ako sa nagawa ko. Mula sa aking kinauupuan ay inaabot ko ang kanyang nanlalamig na mga kamay para mahawakan. Nanginginig ang mga iyon at bakas ang takot sa kanyang buong katawan habang patuloy sa pag-agos ng kanyang mga luha. Iyak ng iyak si Sabrina habang inaalala ang mga panahong magkasama kami noong mga bata pa kami. Naalala ko kung paano mo ako ipinagtanggol sa mga batang umaaway sa akin tuwing papasok akong gusot ang uniforme at walang kahit anumang baon. Naaalala ko pa kung paano mo isa-isang pinagsusuntok ang mga kaklase nating pinagtatawanan ako dahil ulilang lubos na ako. Salamat, Adrian. Ikaw lang ang nakapagparamdam sa akin na hindi ako nag-iisa. Ikaw lang ang kaisa-isang tumanggap sa akin. Naaalala mo ba, iyong huling araw na magkasama tayo? Dito rin iyon, sa swing na kinauupuan ko ngayon. Di ba ang saya pa natin? Sabi mo pa nga, gagalingan mo sa pag-aaral para hindi ka nagulpihin ng tatay mo. Ang nanay mo tuwing nalasing siya. Sabi mo pa nga na nakapag-graduate tayo ng high school ay sabay tayong papasok sa kolehiyo at kukuha ng kursong gusto ko para makasama pa rin tayo. Tapos sabi mo rin, pangarap mong pakasalan iyong grade school crush mo. Hanggang sa natapos iyong araw na iyon ay hindi mo naman lang nasabi sa akin kung sino siya. Napakadaya mo talaga, Adrian. Akala ko ba kaibigan mo ko? Hindi ko na napigilan ang aking sarili. Kaya tumayo na ako mula sa kinauupuan ko. Napatingin si Sabrina nang gumalaw iyon sa kanyang tabi. Lumapit ako sa kanyang likuran at tinulungan siyang iugoy ang inuupuang duyan.
Patuloy pa rin siya sa paghikbi habang nakatanaw sa lupa. Kung naririnig lang sana niya ako, marami akong nais sabihin sa kanya. Naghintay ako, Sabrina. Hindi ako umalis dahil alam kong babalik ka. Doon pa rin ako madalas sa classroom kung saan tayo nagkakilala. Sa room 424, taon-taon ako naghihintay sa'yo. Ikaw lang ang nag-iisang kaibigan na meron ako. Ikaw lang ang taong pinagkatiwalaan ko. Dahil ultimo mga magulang ko ay walang tiwala sa kakayahan ko. Simula nang tanggapin mo ako, ay pinangako ko sa sarili ko na ipagtatanggol kita at pagprotektahan. Ikaw lang ang hindi makalimot sa akin. Hindi mo alam kung gaano kasaya ang pinaramdam mo sa akin sa pagbabalik mo. Sa ikalawang pagkakataon ay naramdaman kong may tumanggap muli sa akin at ikaw pa rin yun. Sabrina, ikaw pa rin. Marami sana akong gustong sabihin sa'yo noon pero natakot ako dahil masyado pa tayong bata. Mahal kita, Sab. Mahal na mahal kita. Simula pa noong grade school tayo. Nahihiya lang ako sabihin sa'yo dahil alam kong hindi ka maniniwala at tiyak na asarin mo lang ako. Mahal kita, kaya hindi ako nagdalawang isip na ibuwis ang buhay ko para maprotektahan ka sa humaragas ang sasakyan na kamuntikan na makasagasa sa'yo. Huwag mo lang sisihin ang sarili mo sa nangyari sa akin. Dahil kahit kailan ay hindi ko pinagsisihan na ginawa ko iyon para sa babae simula pa lang ay kasama na sa mga pangarap ko. Iyakap ko siya ng mahigpit. Mas lalo pang uminit ang kanyang mga iyak. Alam kong ramdaman niya ang aking presensya. Sana kahit sa kanitong pagkakataon man lang ay maramdaman niyang hindi siya nag-iisa. Nakasama pa rin niya ako. 9 na taon na ang nakalipas. Simula nang maaksidente ako sa pagsagip sa buhay ng matalik kong kaibigan na si Sabrina. Ngayon ang anibersaryo ng araw na sabay kaming nangarap. Habang masayang nakaupo sa swing na ito, ilang sandali pa ay nagsalita siya muli. Salamat, Adrian. Makakapahinga ka na. Sana nakikita mo ito. Nasa akin pa rin itong regalo mo noong grade 2 tayo. Kung hindi ko lang sana nabitawan itong keychain na globo noon, eh di sana nandito ka pa at magkasama pa rin tayo. Pasensya ka na, Adrian. Hindi ko naman sinasadya eh. Sana dumating ang araw na magkasama ulit tayo. Dahan-dahang tumayo si Sabrina at inayos ang kanyang uniforme. Lumakad siya paalis sa eksaktong lugar na pinangyarihan ng aksidente. Mula sa playground ay nakita ko siyang nagpunas ng kanyang mga mata. Patawad, Sab, pero tutuparin ko pa rin ang pangako sa'yo na hindi kita iiwan.